Hello sir, good morning. Welcome po sa ating Wednesday serye. Sa nakarang episode po natin na pag-usapan ang iyong panunungkulan bilang isang ARM Executive Secretary noong 2011-2013. Ngayon po sir, nais ko pong malaman, ano po naging next trabaho natin? Okay, so after naging executive secretary ako, kasi sabi ko gusto ko may sarili kong somehow department para may, kumbaga pa, mas marami kang pwedeng gawin. So nag-request ako, so naging sa KRG, so nilagay ako sa DILG. So sa DILG, marami kang matututunan at maraming challenges. Unang-una, paano mo ayusin yung performance ng mga local government units ng ARM. So at that time, nagkaroon kami nung ang tinatawag natin yun yung unang program ko, local governance functionality assessment. So we have to assess kung kumusta yung mga LGUs ng ARM before I could go with the competition like Seal of Good Local Governance. Sabi ko, titingnan ko muna ng pagkalahatan yung buong munisipyo at cities ng ARMM. So doon na po yung local governance functionality assessment. So nagkaroon kami ng assessment. And out of that, nag-improve yung performance ng mga LGUs. So dumami yung nanalo sa atin sa STLG. Gumanda yung governance in a way, naging mas responsive, although hindi pa kompleto yung LGU sa kanyang mga nasasakupan. Ang pinaka-challenge actually sa local governments ng ARMN is yung devolution of powers. Medyo highly technical. Kasi nangyari sa ARM at saka ang local government code, bago na pasa ang local government code, naipasa yung Organic Act, yung 6734, that was in 1989. So nagkaroon ng ARM in 1990, kung di ako nagkamali, and then yung local government code is in 1991. So yung naging arrangement sa ARM at that time, na-carry on yun even though nagkaroon ng local government code. So yung devolution under the local government code, hindi fully na ipatupad sa ARM. So sabi ko nga, maswerte yung LGUs ng ARM kasi may mga trabaho na hindi na-devolve sa kanila. One basic example, kung nagkakamali is health, apat yan health, environment, education, and I think even agriculture. So, ang nangyari dyan, let's say for instance, barangay health workers ng LGUs, kumukuha pa yan ng pondo sa at that time sa Department of Health ng ARM, ngayon yung MOH. So, sinusuportahan pa until now ng autonomous region yung kanyang mga LGU in terms of functions. Ang medyo may may challenge or may issue is yung accountability. Kung pumalpak ang isang department, halimbawa, on the issue of health, kung pumalpak, sino ang may accountable doon? Yung bang BARM or ARM o ang LGU. So, one thing, let's say for instance, nagkaroon ng issue noon, may mga issues tayo sa 4Ps with the DSWD. Ang nangyari sa 4Ps, kumbaga pa sa ARM at that time, nandun pa sa ARM yung pagkuha ng sino ang magiging member ng mga 4Ps ay Region 12 DSWD. So, pumunta sila sa ground. Ang problema ngayon, hindi nila kabisado ang ground. I mean, yung mga nasa localities dahil hindi nga sila armed personnel or LGU personnel. So, ngayon nagkaroon ng listahan. I don't know how it happened, pero nagkaroon ng listahan yung mga team na bumaba. Ngayon, ang tanong dyan, nung i-implement na, sino nag-i-implement? Ang nag-implement, so Region 12 to ARM, okay? O National to ARM. So, ang ARM ang mag-implement. Ang problema dyan, kung may kapalpakan, sasabihin ng LGU, hindi man sila ang implemento niyan, kundi ang regional government as utilized by the national.
Pero yung pagpili ng membro, yung nasa baba, yung nasa barangay. So, sino ang accountable kung may kapalpakan? So, those are the things na medyo issue pa rin hanggang ngayon dito sa regional government. Yung very important na system, yung accountability. Sino ang accountable kung papalpak? Sino ang ipipraise mo kung maganda yung trabaho? So, those are the things na medyo challenging sa local governments ngayon with in its relationship with the BARM ngayon. And then, ang isang, when I was the DLG secretary, klaro yung mandate. So, the national government, the president, kumbaga pa, kung titingnan mo, alter ego niya yung secretary. Then, yung president, alter ego niya dito yung regional governor. Ngayon, pilit ko tinatanong pa rin hanggang ngayon, sino ba ang alter ego na president when it comes to local government supervision? So, is it the chief minister or the, ngayon BTA pa, yung parliament? So, these are the things that can be clarified through the governance nila, intergovernmental relations nila. So, BARM and the national. So, in the meantime, okay naman yung relasyon namin noon sa mga LGUs when I was a secretary. Ang ginagawa, ini-involve namin yung mga LGUs on the programs. Nagkakaroon kami ng summit. Ibig sabihin, minsan, every year, may summit yan. Noong panahon, para malaman mo ano nangyayari sa ground. And even yung kanilang mga plan, MPDCs nila, pinapakit yan sa region, nagkakaroon ng planner summit para malaman ano yung gagawin sa baba na pwedeng ibigay ng regional government. So yun yung mga activities sa DILG with the LGUs and ibig sabihin yung regional government and the local government. So yun yung mga ginawa natin nung panahon. Pag sinabi bang DILG Secretary, sir, ano ba yung main job niya talaga? Well, ang trabaho talaga ng DILG or MILG sa ngayon dito sa BARM is to see to it that the LGUs are functional. Although may mga limitations, yung power ng secretary compared sa power ng national secretary, like the issue of police. Hindi under sa DILG dito, sa ground, ang police. So, nasa national pa rin yan. Although, ang ginagawa na lang coordination, halimbawa, BJP, police, and fire. Ang nagagawa namin during my time, that was the time na meron mga assistants sa kanilang mga sasakyan, fire trucks and fire departments, buildings, and then yung mga police stations. So, nagawa yun at those times. So, ngayon, I do believe mas maraming pondo ngayon sa BARM, so mas maraming sasakyan ngayon na binibigay sa ating mga kapulisan dito sa region. So basically, ang trabaho ng MLG is to see to it that the LGUs are functional. Imagine mo, if the LGUs are functional, it means that the program redounds to the benefit of the people on the ground, sa community, nasa munisipyo, nasa barangay. Kung hindi functional yung LGU, ibig sabihin hindi napapakinabangan ng tao yung serbisyo ng gobyerno. So, yun. So, pag nasa DLG, ang talagang sisiguraduhin niya, functional yung kanyang LGU. Sir, balikan ko yung 4-piece. Ano ba yung criteria para masabing 4-piece member ka? May mga criteria ba? Actually, may mga qualifications na ini-impose yung DSWD, mainly na may hawak niya. So, hindi ko masyado kabisado lahat ng qualification. But basically, is conditional cash transfer yan. Ibig sabihin, may condition para maging membro ka. Ang isang alam ko is, mag-aaral yung mga anak mo. Kasi ginawa yan, pantawid pamilya yan eh. Supposedly kasi, ang system ng Corpus, to be honest with you, stopgap yan. The program. Ang nangyari lang, nagtuloy-tuloy yung 4Ps. I don't know kung meron bang assessment ngayon on the effect of the 4Ps program. Thank you for that. Ano naman po ang ating memorable life lesson you've learned as DILG Secretary po? Well, marami kong natutunan sa DLG. That was my first time as the
head of the department, being a regional secretary at that time sa dito sa ARN. Isang natutunan ko is paano ba yung pag-manage sa mga employment. So, ang ginawa natin at that time, nagkaroon ng bago ka mapapasa as one of the applicants, kailangan papasa ka muna sa psychometric exam. And those are very good example kasi nangyari, we got the employees na sabi ko nga, the best of the best. Kasi yung DILG, highly technical ang trabaho ng mga municipal local government officers, yung MLGOO. So, kailangan magaling sila at kailangan properly trained. So, in fairness, ang napansin ko naman, yung mga naiwan na nandoon pa rin, pinabalik pa rin yung mga dating IM employees. Magagaling pa rin yung mga tao na nandyan ngayon sa MILG. So, yun, pangalawa, yung bang paano mo ayusin yung trabaho? Kasi pinaka-challenge yan, pag legal issues like suspension ng mga LGU. So, ang isang natutunan ko bilang kawani ng gobyerno is to stick with the law. Ang kakampi mo, at the end of the day, ang kakampi mo talaga yung batas. Paano mo ipatupad yung batas. So, yun yung mga experience ko. And, kumbaga pa, lessons na nano ko dun sa pagiging DLG secretary ko. Marami kami may mga programs din kami, like, mga salintubig, yung water projects. Actually, maraming program noon. Ang isang natutunan ko rin, kailangan talaga pala, pag program ng gobyerno, project ng gobyerno, ibababa sa local government, kailangan talaga merong real contract. Kumbaga pa may accountability kung pinabayaan. Kasi yan yung napansin ko. Although yung ibang LGUs, maganda ang napakinabangan nila doon sa mga project na yun. Like, I believe, ang UP ngayon, naging water district na yung salintubig nila. And I think even Parang, nagkaroon sila ng water district. So, yun yung mga lessons na natutunan ko doon. Marami sanang program na kung ayusin talaga, talagang maraming patutunguhan. Ang isa pa, yung kailangan pag-aralan ng gobyerno talaga, sa national level to the regional level is yung gestation period ng isang pag-implementa ng project. Kasi kung every now and then papalit ka ng opisyales, nahihirapan yung paano maging successful yung program. I think that is the reason din na kumbaga pa sa LGU, kung isang termino lang, hindi matapos-tapos na maayos yung project. Sana nga, I hope itaas nila o dugtungan nila yung termino ng mga LGUs. Kung pwede nga, pag-aralan kung ilang taon bang nararapat. Kasi 3 years is very, very short para ma-implementa na maayos yung mga projects. I hope this will be looked into by the government, especially the Congress in the coming days. Pag hindi ba natapos yung isang proyekto, sir, sa susunod na amumuno siya ang tatapos ng proyekto? Dapat, ganun ang programa ng gobyerno. Kung hindi natapos nung nauna and then may pumalit, dapat ituloy-tuloy yung project. Hindi ibig sabihin na natapos yung termino ng isa na hindi natapos yung project, pabayaan yung project. Because that's the money of the government. That's the money of the people. Pera natin ng taong bayan yan. So, kailangan tuloy-tuloy yung pag-implementa ng program. Within the, meron mga scope yung project hanggang kailan matatapos at yung budget para doon, even if nawala na yung first termer, halimbawa, o yung dating namumuno. Oh, alright, maraming salamat. Mensahe na lang po natin, sir, ngayong papalapit na Ramadan. Okay, Ramadan na I believe by March 1. So, happy Ramadan sa lahat ng mga kapatid nating mga Muslim. At actually, campaign period na rin ng national. I hope ang tao maging matalino sa pagpili ng kanilang mga kandidato sa national. So, senators, noong February 11, nag-start na yung kampanya. So, ngayon, pipili tayo ng mga kandidato pagka-senator. So, I hope maganda yung combination ng pagpili nyo. Hindi maganda na isang grupo lang panggagalingan sa national. Kasi nakita nyo naman. So, nasa atin na rin kung gusto ba natin magkaroon ng dynasty sa national.
Kasi nakikita ko mukhang magkakamag-anak yung kumakandidato sa national. So sana matuto tayo pumili ng tamang combination ng mga kandidato. Hindi pwedeng hindi balance yan. Okay? So good luck sa ating lahat. Okay, marami pong salamat. Sa muli, mabuhay po kayo.